I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Nako, mayroon tayong upload videos, updates guys. Nako. Maganda ito. Bakit? Sabi po ng GMA News, so inuutos ng Sandigan Bayan ang pagsasauli ng di bababa sa 3.5 billion na halaga ng sequestered asset ni Benjamin Romualdez, yung maong kapatid ni dating First Lady Imelda Marcos. OM goes. So guys, alam nyo naman ang panahon na yan, talagang mainit ang kulay dilaw, sa Marcoses. Alam po naman natin, trial of century pa. Kinasuhan para malimas yung mga nila ba, mga ari-arian ng Marcoses. Alam din naman po natin, bago naging presidente yung si Apo Lakay, mayaman na po talaga. Nagtitrade talaga ng ginto yun. Yan po ay may patunay dyan sapagkat yung documentary ni Mel Chanco, talagang totoo naman talaga. Sinabi ni dating First Lady Imelda Marcos, Magtataka lamang kayo kasi, yung naging presidente yan, noong 1965, correct me guys if I'm wrong, diba, walang-wala ang Pilipinas. Wala namang pera na kalaki-laking pundo. Tapos walang mga malalaking hospital, walang malalaking mga mga tulay, 'di ba? Sabi nga ng isang ang isang dating mambabatas na kaalyado ni dating Pangulong Marcos Sr., actually yung mga ibang pera ang ginamit pera ng dating Pangulo na si Apo Lakay. So dahil dito mga kababayan, ito si Benjamin Romualdez, ito po ay kapatid ni dating First Lady Imelda Marcos. So, sinequester din ang kanyang mga assets that time. Kasi nga, dahil kapatid, alam nyo naman ang issue, di ba? That time, actually, nagbuo nga ng isang, ng isang pangkat. Isang grupo ay tinatawag ng PCGG na habulin yung mga ill-gotten wealth, kuno ng mga Marcoses. Kaso lang, hindi po sila nagtagumpay. Ngayon guys, ang tanong ko, ewan ko lang kung sino makakasagot. Mayroon naman silang na-sequestered, na mga pera. Bilyon nga Ang tanong, yung mga na-sequestered na yon, nasaan po napunta yun? Bakit walang mga big project yung dating administration na nakikita? Di ba? So, well, guys, ito tanong ko lang naman. Ngayon mga kababayan, ito po ang maganda. At dito rin yung makikita na pagtanto natin na itong mga bintang nila laban sa mga Marcoses at saka Romualdez ay walang katotohanan. Nasabi ko doon sa isang video ko, ang kakampi lang talaga ng mga Marcoses ay ang katotohanan. Dahil wala naman talaga Sabi nga ng lola ko, yung mga nagbibintang yung bintang ng bintang yun po ay gawain nila. Tama po yun, So dahil dito guys, para kompleto detalyado, panoorin nyo itong news ng GMA7 para po sa inyong kaalaman, So, shoutout sa inyo mga kababayan. Eto na. Iniutos ng Sandigan Bayan ang pagsasauli na hindi bababa sa 3.5 billion pesos na halaga ng sequestered assets ni Benjamin Romualdez, ang yumaong kapatid ni dating First Lady Imelda Marcos. Ang ari-ariang tinutukoy ang mahigit 6 na milyong shares ng Philippine Commercial International Bank o PCI Bank. Sinikwester ito halos 40 taon na ang nakakaraan sa aligasyong binili ni Romualdez ang shares of stocks sa tulong umano ni Mrs. Marcos at dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Noong 2003, ipinawalang bisa ng Sandigan Bayan ang sequestration order pero nanatili sa kustodiya nitong shares of stock. Sa isang ruling ng Korte Suprema noong 2022, sinabing nagkaroon ng grave abuse of discretion sa ginawang ito ng Sandigan Bayan at iniutos ang pagsasauli ng assets ni Romualdez. Dahil final and executory ang ruling ng Korte Suprema, inatasan ngayon ng Sandigan Bayan ang kanilang Executive Clerk of Court, ang Presidential Commission on Good Government at iba pang sangkot sa ahensya na isaoli na kina Romualdez ang assets at kita mula rito. Ayan, naririnig nyo? Sasabihin na naman ng anti-Marcos,
Siyempre, yung pamangkin ng nakaupo ngayon, Pangulo ng Pilipinas, bakit? Nung panahon pa ni Cory Aquino, wala naman na umupo na Marcos sa palasyo, bakit na-absuelto siya? Si dating First Lady Imelda Marcos sa Amerika pa. Si Cory Aquino pa yung umupo that time. Bakit na-absuelto? Bakit nanalo siya sa kaso? Wag yung sabihin na porque si PBBM ang tawag dito, ang nakaupo. Sasabihin nyo, kasi yung pamangkin na nakaupo, nilakad na naman. Yung tipong ganun, mga kababayan. Pero sabihin nila, kasi yung kaya kaya kinatigan ng Supreme Court yan, kasi yung pamangkin niya ay nakaupo ngayon sa palasyo. Hindi reason yun. Sabi ko nga, di ba? Panahon pa ni Cory Aquino. Tingnan nyo naman. Kung talagang mayroon silang pagkakasala or involved sila sa anumang anomalya, bakit nanalo si dating First Lady Imelda Marcos? Walang Marcos na nakaupo sa palasyo, di ba? As in, wala. Si Cory Aquino nakaupo noon. Bakit absuelto ang mga Marcoses? Itong mga nakarang administrasyon pa, absuelto sila sa mga kaso. Ay kinatigan ng Sandigang Bayan. Kasi wala kayong sapat na ebidensya laban sa mga Marcoses. Pero guys, in fairness sa mga Marcoses, napakatatag nila. Grabe, sangkaterba yung kaso na sinasampa sa kanila nung dating administration ni Cory Aquino. Di ba? Pero believe ka sa kanila guys, kahit isa sa kanila hindi nakulong. Ang magandang nangyari pa, nanalo pa sila sa international court, sa Amerika pa, di ba? Nanalo ang dating First Lady. Biro mo yun. Sa nangyari nung that time na yan, nanalo ang First Lady. Malaking sampal yan sa Aquino administration, guys. Hindi, totoo. Real talk po tayo. Yan po ang nakikita ko. Malaking sampal sa kanila yun. Biro mo. Final pa doon. Ngayon, natalo sila. Saan kayo makikita niyan? Kaya, bless ang Pangulong Marcos Jr. Kasi bawing-bawi. Biro mo, tumatakbo sa pagkapangulo, landslide. Ay mali yung mga paratang nila laban sa mga Marcoses. Sa totoo lang, mga kababayan. Well, anyway, congratulations. Yan. Naku, ipinapabalik ang laki niyan, guys, 3.5 billion. OM So, kung di ako nagkamali, mga bes, yan ba ay father ni Speaker Martin Romualdez? Correct me if I'm wrong, guys, So, guys, ang mga kapalagayan nyo. Shoutout sa mga Marcos loyalists, supporters, and Filipinos, OFW. Of course, guys, congratulations. See you again, guys, on my next upload video. Bye, and baboos. God bless, Philippines.